kami nagkita sa buhay na... Nakita na tayo sa TikTok. Sa TikTok. Ayun po, tapos nabuo po kami as strangers. Stranger. Strangers. Lahat po kami parang trainees po from Yeah. different backgrounds. Pero actually, kababata ko siya. Uy, hindi na. Ay, di ba? Bali, ang naging unang trainee po talaga si Vince. Apo. Siya po yung, siya po yung unang pumasok po as trainee. Then sumunod ako. Actually po hindi pa ito yung like final group po eh. May na-complete na talagang 5 Opo. na nakasama kami doon ni Enzo, ni Vince. Nalilito rin ako. Tapos hanggat sa nagkaka-monthly evaluation po kami, so may natatanggal po usually pag ganun. Then hanggat sa natira po kami dalawa ni Enzo. Actually, na matagal kami nag-training na dalawa lang kami. Like siguro almost nawalan ng hope, nawalan ng spark. Mga 2 months kami nag-training ni Vince. Tapos parang naisip namin na matutuloy pa ba to, ganito ganyan. So hanggat sa tamagal-tagal, pumasok po ang aming leader na si C13. Then sumunod po si Sam and sumunod po si Franz. Actually nung 4 po kami, nung problema kami noon. Kasi ako, po kami, kumbaga kulang po kami sa vocal po. Parang mas naghahanap pa po kami ng medyo strong pagdating sa pagkanta po. Hanggang sa pumasok po si Franz. Yes! And we are... Vision! Pero prior showbiz, ano man yung mga ginagawa ninyo bago kayo na-discover? Maka... Ano po si Patrick po, marami na po siyang mga TVC before. Wah, dami. Ibang research. Yes po. Ano? Pwede mo sabi. Kasi mo Jamaican. Wag. Ayun. So Basta, marami po siyang TVC. yun yung since, child star po kasi. Uy, siya. bro! Kung pwede lang. Nung elementary, high school. High school po ako nag-start ng mga TVC, mga VTR, and mga... Yun po yung pinagkakabalan ko po, tsaka mga school po. Mga school? Opo, kasi po, dalawa. Principal ka. Yan po. Tapos, paano ka na-discover? May nag-chat po sa akin sa Cornerstone, tapos hindi ko po una na napansin yung chat niya sa IG. Hanggat sa Opo, may nag-DM po. Then may kakilala po ako na kumontak po sa akin. Dati pong parang nangungupahan sa bahay po namin. Tapos parang pinapapunta po ako dito. Then sabi present daw ako ganto ganyan. So noong una po nga ayoko pa eh. Kasi parang nawalan ako ng hope. So sa mga TVC po kasi parang lagi akong ng mga final casting lang usually po 'di ba ganun, pero hindi ka naman nakukuha. So parang ako na lang ako kasi yung mami ko taga Cavite, tapos lagi siyang luwas ng luwas sa Manila. So parang ako napapagod lang siya, ganito ganyan, hindi naman ako nakuha, sayang yung pera niya, yung pagod niya ganun. Agad sa nung sinabihan niya po ako noon, tas ayun, inisip ko, tuloy ko pa to, ganito ganyan, kasi pinipilit po talaga ako nila, tsaka ng daddy ko po. At so sabi ko, sige, last na to, baka sakali, ganun. Agad sa nung present po ako sa CS, in-interview po nila ako, tapos tinanong po nila kung anong gusto ko, solo artist ba o group. So pinili ko po yung group. Kasi mahilig din po ako, nung bata pa lang ako manood ng mga cover na group na sumasayaw. So, dami ko sinabi, sorry. Pero yun po parang rinig-rinig ko lang po. Hindi, po, Narinig mo. based on dun sa mga kwento po, nung nag-audition daw po si Patrick sa Cornerstone, parang siya po yung nag-stand out po talaga when it comes to dancing. Totoo, di ba? Totoo yun, totoo yun. Diba? Oh. Tapos kaya sinabi nila, like, talaga, parang, sige, natin, itong naka-checkered po kasi siya. Naka-checkered dun, stand out siya, gano'n. So, yun po, parang, from there, the rest is history. Siya na po ang aming main dance. So, Happy birthday! Happy birthday, Patrick! Maraming salamat po sa mga pumunta dito. Sana po mag-enjoy kayong lahat. Yes. Ikaw. Ikaw, Sam. Alam mo Ikaw, kwento Sam. mo eh. Ano? Rapper. Hindi, ako before showbiz, nag-aral ako sa Southville for tourism. Gusto ko talaga maging cabin crew. Pero yun nga, yung may mga opportunities na dumarating, hindi ko na-imagine yung sarili ko na mapupunta ako sa group tsaka sa kinatatayuan ko ngayon. Kasi parang may mindset ako na tuloy-tuloy lang yung, kumbaga kung ano yung iharap sa akin,
ni Lord. Kumbaga, grab lang ng grab, maximize lang ng maximize, tsaka yun, sobrang thankful ko na nabigyan ako ng opportunity na mapunta dito sa Cornerstone. Kasi dito ko lang din na-realize na yung dating hindi ko na-realize kasi galing din ako sa group before, hindi yun nag-workout. Pero bumalik ako sa group para siguro to realize brotherhood in a deeper meaning. Kasi simula nung nakilala ko sila, na-house kami for the first time na hiwalay kami sa family. Parang doon ko na-realize na yung mga taong to, yung pinagdadasal ko matagal na. Kaya sobrang thankful ako sa kanila. Kinilig ako din eh. Ayun. Ako, dati po din si Sam is nag-star na rin po siya sa mga TV shows like Starla, ganyan. Ah, Yes po. Uma-acting po si ano Sam siya? po. Doon ni Juday. Ano ka daw to? Ikaw yung Siya bituin. yung bituin. Sino ka din? Parang ano lang siya, extra role lang siya. Parang may scene lang na yung babae, i-wish niya na mapansin ko siya, gano'n. Tapos yun lang. After that, wala. Pero nag-workshop ka talaga sa mga interview. Oo, nag-workshop ako before sa, TV. kung pwede ko sabihin, Star Magic. Nag-workshop ako doon. Doon ako actually na-discover ng home manager ko ngayon na si Christian Cabuting. Na bumuo siya ng group. Tapos, yun, from there, tuloy-tuloy na siya. Nag-acting, BTR. Tapos, eto, vision. Palakpakan po natin. Gusto ko yung nilabas niyo sa akin yung Wait ka. Ang gwapo ni Sam. Ay. Next. Medyo mahaba-haba. Nag-start kasi yun na nung bata kasi ako growing up, sobrang introvert ko talaga. To the point na hindi ako makatingin sa tao eye to eye. Tapos parang medyo lumabas na ako sa shell ko nung nag-start na ako mag-perform. Una nag-start ako mag-perform sa mga birthday party. Talagang pag sumasayaw ako, nakatingin lang ako sa baba, hindi ko talaga kaya. Iba yung feeling eh. Parang sabi ko, natatrauma ako or parang nagka-anxiety. Tapos nag-start ako mag-perform as a K-pop cover group member. Kasi di ba uso dati yung K-pop. Tapos nagkakaroon ng mga competitions. And then, nagano ako for siguro like 4 years. Tapos, and parang sabi ko, ito yung gusto ko talagang gawing career. Talagang nakilala ko sarili ko doon. Na-enjoy ko talaga siya kasi mas marami ako nakilalang tao to build connections. And yun, sobrang na-inspired din kasi ako ng K-pop and performing in general. Sabi ko, kung yung ibang tao, kung yung artist, kaya nilang baguhin yung buhay ko. Parang gusto kong maging ganun din, na maka-change ng ang buhay ng ibang tao. And then, yun, nangarap ako na mas malaki. Sabi ko, instead of being a cover group member lang, gusto ko talaga maging K-pop star. So, instead na mag-college ako dito, since kami yung first batch ng K-12, sabi ko, ayoko muna magsayang ng year, like 2 plus 2 years kasi pwede naman akong bumalik sa States, tapos doon na lang ako mag-college. So, pagbalik ko doon, nag-enroll ako, tapos nag-isang sem lang ako ng college. And then, nagkaroon ako ng call from Korea na kukunin daw nila ako for a survival program called Under 19. Actually, naalala ko pa nga yun, parang nag-work kasi ako nun. Nagkaroon ako ng several jobs sa States kasi nga gusto ko mag-ipon ng pera para makapunta sa Korea. And then, nag-work ako nun. Tapos biglang may nag-text sa phone. So, pumunta muna ako sa back room. Tapos nakita ko yung email na parang, oh, you're going to Korea. Tapos nandun yung ticket. Talagang umiiyak ako nun. Tapos pagbalik ko sa customer ko, kasi nag-serve ako ng pagkain nun, parang sabi niya, uy, ba't ka umiiyak? Sabi ko, hindi, nag-chop lang ako ng onions. So mukha akong abnoy. And then after yun, pumunta ako sa Korea. Naging part ako ng survival program nga. And then, nung na-eliminate ako, skinout ako ng isang Korean agency. And then nag-training ako doon up until na nag-try akong magsulat ng mga kanta. And then, yung Stay, which is release ko 2 years ago, yun yung parang naging pre-debut single. And then, may plans ba dapat? Pero unfortunately, nangyari nga yung COVID, nagka-pandemic. So, pinilit ako ng family ko na,
uwi ka muna dito para makasama muna kami kasi mahirap kung mag-isa dyan. And since matanda na sila, parang gusto na lang ng tulong. So sabi ko, sige, uwi muna ako. And then na-stuck ako dito kasi syempre pa-extend yung lockdown. Hanggang sa nag-work ako as a call center agent, and then nag-host din ako sa Shopee, and then naggagawa rin ako ng mga TVC. So sabi ko parang, parang sunod-sunod yung opportunity. Bakit hindi na lang muna ako dito? And then may tumawag na parang kakilala ng Cornerstone. Ayun, parang ginayaya ako. Parang, nag-build sila ng boy group. Baka interested ka. So nung una parang shutdown ko yung idea kasi sabi ko, ayaw, gusto talaga bumalik muna ng Korea. Up until na may isa ulit akong friend na sabi, i-meet ka ng president ng Cornerstone, which is si Sir Erickson. So, ayun, minit ko sila. Tapos, unang nakausap ko dito yung handler namin, si Miss Din. Tapos parang nakita ko sobrang joyful niya, sobrang enthusiastic niya talaga na makabuo ng group. So, ayun, parang sabi niya, check niyo muna yung studio. Kasi sabi ko, gusto ko talaga maging solo artist nung una. Tapos sabi niya, sige, check mo muna studio. So, pagpasok ko dito, nakita ko tong dalawang to. Pati yung G22 nag-train. Kaya sabi ko, parang may ganito na pala sa Philippines. Kasi before, parang wala, medyo hindi pa accepted yung P-pop. Diba? Tapos, ayun, sabi ko, sige, try natin. Up until na, ayun, nag-start na ako mag-training sa kanila, tapos may iba pang trainees. Tapos, nakilala ko to si Sam before, Vision. Nagsama kami sa isang show. Tapos, nung pumasok siya dito, parang sabi ko, Sa Starla din. ibang show, parang cooking show yun. Tapos nung pumasok siya dito, parang sabi ko, unti-unti na nagbubuo. So, parang nakakatawa. Tapos, kulang pa kami ng isa, like na-mention nga ni Patrick. So, naghanap kami ng power vocal talaga. Tapos, naghanap ako sa Facebook, friends ko. Tapos, nakita ko to si Franz. Grabe Nagulat ka, ako, parang Franz. friends kami sa Facebook. Ay, Oy, Pala, bakit? sa nagki-K-pop community Friendly kasi pala pa kayo. dati. Virtuals pala kayo. So, yun, hanggang sa nabuo na kami. Ayun. Ay, oh. Actually, sa haba nun parang nakwento na din yung buhay. Hindi, joke lang. Ako po, madami po kasi ako pinagdaan. Wala. Bago Huwag nga. kang ano. Wala akong pinagdaan. Hindi, before po nito, nag-aaral po ako sa entrepreneurship. And actually, nung mga high school din, like, siguro onting background ng dancing and singing sa school namin. Like, mahilig ako mag-perform sa mga in front of maraming tao, mga school events, ganon, sa pagsasayaw. Kahit di ako magaling, parang, Sabihin. Magaling ka. Magaling ka, magaling. hindi, ayun, tapos parang, wala ako. Tapos, after nun, parang, sabi ko, ang sarap naman sa feeling na mag-perform, ganun. So, parang, hindi ko din in-expect na parang, may nag-message sa akin sa Cornerstone nga, na parang, mag-audition daw ako, tapos pag nakuha, di go, parang, ayun na nga yung simula. Tapos, the first day, ako pa lang yung parang pinaka-una talaga na trainee, tapos may mga kasama ako, ganun, tapos nawawala. Tapos hanggang sa pumasok na si Patrick, tapos mga ilang months, nasabi niya nga na kami na lang, tapos parang walang nangyari. So parang that time, sabi ko, parang papasok na lang ako. Like for... Isip mo na mag-quit. Oo, As inisip ko trainee. na mag-quit. Sabi ko, pasok na lang ako for spare time. Tapos parang nung mabubuo na kami, actually nabuo na kami nun. Tapos parang sabi ko, bye Mag-back out guys, pa siya. magbaback out na ako. Ganun. Tapos, buti na lang, like, parang nilaban ko din kasi syempre parang hindi masayang sinimulan ko. So, natutuwa lang kasi ako na ngayon na lahat nun, buti hindi ko yun binaliwala, hindi ko yun quinit, ganun. Tapos, parang nakakatuwa lang na nakasama ko silang apat, tapos yung Cornerstone, super laki ng growth ko, nakita ko, and sa kanila rin, sobrang lumabas yung ibang personality ko. So, nakakatuwa lang, and pinagdadasal ko na mas mag-boom pa. Mag-grow. Yes, sir. Yes. Famous po kasi dati si Enzo. sa TikTok. Influencer po Talaga, siya. influencer vibes po sa kanya. Ako naman po, before Vision, nag-aaral po ako sa Mapua.
taking digital film kasi yun po yung parang gusto kong career path is maging director, maging producer, ganyan. Tapos nung pandemic, syempre puro online class. Tapos alam mo yun, yung parang nababagot ka sa bahay na parang paulit-ulit na lang, ganyan. Tapos biglang may nag-message sa akin. Siya nga, may message niya. Tinuro Siya, may message niya. Sabi niya, uy, there's an audition. Sabi ko, uy, English, shucks. May audition daw sa Cornerstone, tapos gumagawa daw sila ng boy group. Tapos sabi ko, hala, sige, try ko, ganyan. Try ko. Pero naghanap daw kasi silang singer. Tapos nagpapasend siya sa akin ng mga videos na kumakanta ako. Sabi ko, feeling nito. Feeling close amp. Tapos, ayun po, nag-send po ako ng video. Tapos sabi nila, magsiset daw sila ng parang audition dates, ng meeting, ganyan. So parang na-move ata yun ng mga ilang days. Kasi sabi ko, may may online class. So hindi po ako makakapunta. Nung araw na pumunta po ako, na-meet ko yung vice president, pati yung isang hunter po sa Cornerstone. Tapos, as in, pinasayaw nila ako, ganyan, pinakanta. Tapos, hindi ko in-expect, sabi nila, okay, first day mo na ng training. Tapos, pinag-training nila ako. Sabi ko, totoo ba to? Sabi ko, so, parang audition pa lang, tapos biglang training na. So, parang ako, na-culture shock ako. Tapos, pinamit na sa akin yung silang apat. Sabi ko, ay, shucks, mga BGC boy. Mga bad boy, mga vibe nila. Ganun, sabi ko, shucks, hirap na ito. Mga vibe nila. Yun yung sobrang, as in, parang maaangas sila, tapos parang aawayin ako, ganun. Sabi ko, shucks, hindi ko kaya to. So yun, nung first day po, pinakanta nila ako agad. Di ba din yun sa... Dun sa... Oo, pinakanta nila ako sa... yun. Tapos, syempre, bida-bida. So, tinaasan na. Sabi ko, Bumirit. Pag ganun ako. So, sabi ko, uy. Sabi ko, Uy, ano okay. yun? Ito na yun. Noah. Ay, Isiyaw mo ako ay, sumampul ko si... sa nanangulan mahal ko. Ganun, Yun yung kinanta niya. Yan, ganun po, ganun ako. Tapos, uy, Pag ganun ako. Ginanon kami. sila. Uy. Pero ito ng catch. Kailangan ko daw magsayaw. Ako, Anong sinayaw mo naman ngayon? Yun yung... Kasi ipapakita mo na sample. Oh, sa'yo mo, makulit ka. Hindi, ano ba? Sample ka pa. Ito, plot twist. Sabi ko, hindi talaga ako marunong magsayaw. Paano to? Hindi, kaya mo yan. Ganun pa sila. Tapos pagdating ko talaga dito sa studio, pinagsayaw nila ko. Sample ka nga, Fever. Tapos si Fever, Enipen Fever. Tapos pagkaganon ko, as in, hindi talaga ako marunong. Walang coordination po yung yung body. Tapos yung rhythm ko, hindi talaga, like, off po talaga siya. So pagkakita nila, shucks, ayun lang, di marunong. Tapos yung parang narinig ko rin po yung yung management, gano'n. Sabi ko, Narinig hala, na parang hindi pa to yung final member, parang pa natin to. Pero sabi May ko, ganun ba? may ganun. Sabi nila, hindi, tatanggalin natin to, wag ano. Gusto ko yung turo ni Chua. Tapos pero Pala mo. Tatanggalin talaga siya. tatanggalin po talaga dapat ako. Pero open naman po sila sa akin na parang pag hindi ko po na-achieve yung ganitong quality sa dance. Siguro within a week yun. And nag-hard work po siya. Siguro mga 2 weeks, binigyan po nila akong 2 weeks 2 weeks. to parang maka-catch up po Evaluation sa day yun, di ba? Yeah. Oo. Ginalingan niya. Ginalingan. Ginalingan. Hindi po siya natutulong. Pabibo. Ayun po, parang as time goes by, parang mas nakikita ko po na nakaka-catch up na po ako sa kanila. Tapos medyo sumasabay na po yung po namin, Nakaka-progress. yung mga dance po namin. So ayun, hanggang ngayon nagle-learn pa rin naman po ako sa kanila. Pero thankful din po ako sa kanila kasi without them encouraging me to do my best and to keep on pushing, baka siguro nag-quit na lang talaga ako sa corners. Ayun, nakasulat siya ng isang buong album. Daming kanya. De, pero yun po, siguro after that, parang mas nag-grow po kami as a group and as an artist. And simula debut pa lang, we want to parang be hands-on on our craft. And hanggang ngayon, siyempre yung first album po namin talagang pinaglaban po talaga namin na sabi namin, gusto namin may sulat kami dito, kami yung gagawa ng songs namin.
Kasi parang ilang beses na rin kami binigyan ng mga songs na hindi nag-work sa amin. And yung parang mas na-feel namin na mas comfortable kami and mas nag-work sa amin yung mga talagang galing talaga sa amin, yung storya namin, tsaka kung ano yung sound na comfortable kami. Yun po. Thank you.